Good morning mga kabaka! Ayan! At syempre live na naman tayo ngayon, no? December 6 na, naku! Napakabilis ng panahon. Andi dito tayo ngayon sa probinsya. Punta tayo sa Batangas ngayon, ano? Dinalo ko yung aking panganay na anak. Ayan, kagigising lang talaga. Ayan. At syempre, no? Welcome po sa kabaka. Kape at balitang kaligtasan mo. No? Ano tayo ngayon? Saturday edition. Ayan. At ang reading natin yan ay galing kay Mateo, no? Matthew 9 at sa Mateo, no? Ang dami kasi ng reading. Pero it's all about pagpapagaling pa rin, ano? Yung pagtingin ng ating Panginoon sa mga tao, no? Yung pagkaawa niya, yung kanilang nakita niya na malungkot sila. Sabi nga niya sa mga disipulo niya, napakarami ng aanihin, no? Konti, no? Ang trabahador, no? Kaya siguro ngayon ang pagtawag ay mission, no? Siguro dapat in our own little way nakakapag-mission tayo, no? Ano ibig sabihin nito? Na nakakapagsalita tayo tungkol sa ating Panginoon, ano? Na ibibida natin sa ika nga, no? Sa mga usapan, no? Sa mga kwentuhan, no? Dito natin kasi siya maipapagmalaki, no? O maibibida ika nga, no? Lalo na nga kung talagang may ginawa siya sa buhay natin, no? Ginagawa nating example yung nangyari sa buhay natin, na ikukwento natin yung nakaraan, ano? Kung paano tayo hinango ng Panginoon, ano? Sa ating mga problema, no? Yung mga kahirapan, yung bighati, yung sama ng loob, yung hindi pagkakasundo, yung pag-aaway-away, yung parang ako may panahon talaga noon na talagang gusto ko na rin sumuko dahil parang wala nang pag-asa, no? Mula sa magandang buhay, nawala, no? Tapos ang hirap bumangon, parang hindi ka pinakikinggan ng Diyos, no? Pero pag ikaw pala ay nanatili sa Kanya, no? Sa kanyang pagkupkup sa iyo, ay magkakaroon ng magkakaroon ng sagot ang lahat. No, hindi naman kasi kung minsan akala natin agad-agad yun, pag nagka-problema tayo, agad-agad yung solusyon, ano? Kung minsan it will take time, no? Kasi kung minsan pinuproseso tayo ng Panginoon, no? Kung ano yung mabuting ibigay niya sa atin, kung ano yung mabuting gawin niya sa atin, kung saan niya tayo dadalhin para magkaroon tayo ng karanasan, para tayo ay tumino, parang ganyan, no? Para tayo ay magkaroon ng pag-iisip, no? Na maka-Diyos. Hindi madali, no? Kasi doon sa pagsisikap mong 'yon, maraming bully, di ba? Maraming mga kantsaw, maraming mga taong dinadown ka, nawala ka ng pag-asa kasi ganito ka, ganyan ka, no? Pero yun ang kagandahan, no? Sa pagmamahal ng Panginoon, iaahon ka talaga niya, no? Para magkaroon ka ng kwento. Maikwento mo siya, no? At totoo naman mangyayari o nangyayari sa buhay natin. Kaya nga, huwag natin kalimutan, ano, na ibahagi natin yung ating mga karanasan, lalo na yung karanasan natin tungkol sa ating Panginoon, ano? Kung ano yung ginawa niya sa atin, alam ko, lahat naman tayo dumaan sa mga pagsubok, lahat tayo dumaan sa mga paghihirap, no? Maaring hindi pinansyal, maaring hindi material, pero spiritual, no? Physical, di ba? Ay dumaan tayo dyan. Katulad ngayon, di ba? Kaya nga ako tinatawagan ko yung lahat ng may sakit at karamdaman, parang halos araw-araw, no? Kasama nitong reading ngayon sa Mateo, yung pagpapagaling niya, no? Ng lahat ng uri ng sakit, ang sinasabi dito niya. Ngayong reading ngayon, lahat ng uri ng sakit ay pinagaling. So, di ba ako, ako diabetic din ako. So, lagi din ako nagdadasal. Siyempre, para sa akin, magsama-sama tayo. Ipagdasal natin yung mga may sakit, no? Ipagdasal natin ang ating mga sarili, yung mga tao nakapaligid sa atin. Kasi itong ligon to, di ba? Puro healing. Pwede humiling ng healing, ha? At ang Diyos naman ay parang bonus ito, no? Sa first week ng Advent, no? Yung mga kakulangan natin sa buhay, yung ating pagkakasakit, no? Yung ating panghihina, no? Di ba nagpakain din siya ng 5,000 tong week na ito, di ba? Nagpakain din siya ng maraming tao. Nagpagaling din siya. Pero nung Lunes, ang ginawa niya, tinawag niya si Pedro at saka si Andres, no? Si Juan, at si Santiago para
maghatid ng mabuting balita. At kasama din yan ngayon, ano? Yung paghahatid ng mabuting balita, tinatawagan niya tayong maging misyonaryo. Tinatawagan niya tayo na magsalita in behalf of him, no? In behalf of him, maging maging saksi. Yun ang no? Yun ang kagandahan, maging saksi ka, maging inspirasyon ka para mabago mo din ang buhay, no, ng mga taong nakapaligid sa iyo, o baka may taong lumalapit sa iyo, o baka may tao kang pinupuntirya, no, para ihahon sa ganitong mga problema, no. Kasi pwede natin gawin lahat yan, eh. At ang tawag dyan, pagmimisyon o misyon yun, o makinig lang tayo ng mga taong gusto magkwento sa atin, o ng mga kanilang mga hindi nangyayaring mabuti sa kanila, no, misyonaryo na rin ang tawag doon, no. Nakukuha mo magbigay ng time o ng oras para sa iba, lalong-lalo na nga kung may ikukwento na tungkol, no, sa kanyang sarili o sama ng loob, no. Ay dyan mga at dyan papasok yung pwede natin ibahagi yung mga naging kwento natin, at malay mo, di ba, sa grasya ng Panginoon at ng Espiritu Santo, mabago din yung tao na yan, no? Magkaroon ng pagbabago, at napakaganda doon, no? So ngayong araw na ito, tinatawagan tayo magmisyon. Ngayon, pinadala niya na yung 12 apostoles niya, magpahayag kayo ng mabuting balita. Pinagmisyon na niya, ibig sabihin. So ngayon tayo din tinatawag ngayon. Pero ngayon, sinasabi din sa atin na nakikita niya lahat ng ating mga kahinaan, kakulangan, lalo na yung pagkasakit, no? Lalo na yung pagkagutom. Kaya ang ganda-ganda ng mabuting balita. Talon-talon yung gospel ngayon, di ba? May 10, 1, 5a, tapos 6 to 8. Yan, tapos 9, yung Matthew, no? Basahin mo din, tapos mag-reflect ka. Tingnan mo kung ano yung mainam sa'yo, dahil parang full package ngayon, eh. May pagaling, di ba? Nakita niya yung kahirapan, nakita niya yung pagpipigati. Tapos sinasabi niya, nagre-request siya ng mga laborers, ng mga misyonaryo. Sana maging isa ka doon, kapatid. Ayaw, sumama tayo doon. Hindi naman kailangan mag-full time. Kailangan lang yung makapagbahagi ka, makapag-share ka, maikwento ang Panginoon at ang kanyang pwedeng gawin sa buhay ng isang taong nawawala ng pag-asa. Amen? Ayan. At yan ang ating reflection nga, no? Huwag mo kalimutan. Baka yung katabi mo, kailangan misyonin yan, di ba? Baka yan ang mission mo sa buhay, no? Baka yung kapitbahay mo, yan ang mission mo, katrabaho mo, no? Yan ang mission mo na, di ba? May makikita tayong mga tao minsan na hindi ka aya-aya sa paningin natin, eh. Pero kung minsan, yan pala yung pinami-mission sa'yo. No? Yan pala yung, sabi ng Lord, ito, paayusin mo to, no? Tulungan mo umayos ang buhay nito. Mga ganyan. Tignan natin. Dahil meron tayo niyan, sigurado. Bawat isa sa atin ay mga misyonaryo. No? In our own little right, sabi nga, sa munting kakayanan natin para magmisyon, ibigay natin sa Panginoon. Tapos hingin natin, no? Yung kahilingan natin yan, mga pagpapagaling ng mga may sakit. Pisikal, spiritual, material, pinansyal, hingin natin lahat, no? Dahil tuloy-tuloy yun, no? And I know na kung ano man yung kakulangan mo, sasagutin ng Diyos. Amen? So yan ang reflection natin. Tapusin natin sa maiksing panalangin sa kalang mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Apo, Panginoon, muli po, salamat. At sa umagang ito ay malinaw na talaga nakikita mo kami. Ngayon ay katapusan ng linggong pumasok tungkol sa pag-aanya mo sa amin para kami sumunod sa iyo, sumama sa iyo, gumawa din ng ginagawa mo, ipakita ang ginagawa mo sa ibang tao. Salamat po, Lord God. At nakita din namin, Lord, ngayong linggong ito na pinagaling mo lahat ng uri ng sakit, yung bulag, yung mga nagugutom, yung mga may sakit, no? Kaya tinataas namin sa iyo, Lord, na sana kung ano man yung kakulangan namin, kung ano man yung handicap namin, ikaw naman ang talagang nakakaalam nun. Sana tulungan mo kami o matulungan mo kami o tulungan mo kami na ito ay malakpasan namin. Yung mga trials na dumarating, sana malakpasan namin. Yung mga bagay na hindi maganda nangyayari sa amin, sana maiayos namin. Sana magkaroon kami ng kaisipan katulad ng kaisipan mo. At nananalangin kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang manguna sa amin para makita namin at matutunan talaga
Ano ba yung gusto mo sa buhay na ito para sa amin? Tulungan mo kaming makatulong sa iba. Tulungan mo kaming magsalita para sa ika-uunlad ng iba o ikaayos ng kanilang ng problema. Gawin mo kami mga misyonaryo katulad mo, Lord God. Bigyan mo kami ng kapangyarihan na magsalita, makinig, maghayag. At ito'y dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito. At ganoon din naman, dinadalangin namin lahat ng may mga sakit. Si JC, na may diabetes din at maraming komplikasyon, na halos hindi makakita yung mata. Dinadalangin namin, Lord God, na buksan mo yung kanyang mata para makakita siya muli ng mga bagay na kaaya-aya sa kanya. Si Daisy Serdon, na may lupus, Panginoon, wala namang imposible sa iyo. Itataas na namin yan. Kasi sa tingin namin, alam mo naman kami mga tao, umuusga kami na parang hindi na namin kaya to. Pero sabi mo nga, walang imposible sa iyo. At ikaw naman ang pinakamahusay na manggagamot kung ano man, yung mga kasama nating nakikinig ngayon, nanonood ngayon, ano man yung karamdaman nila, ay tinataas namin sa iyo. Ang aming buong pamilya ay tinataas namin sa iyo. Ang aming mga sarili. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at mga sakuna. At ibigay sa amin, Panginoon, yung mga bagay na mabuti na galing sa iyo. Muli, maraming salamat. Sa linggong ito na naman, Sabado na ngayon. So bukas, bago na naman. Pangalawang linggo na ng Advent, Lord God. Salamat. Buhay pa kami. And all this we pray in Jesus' name, together with the Holy Spirit. At siyempre sa pananalangin ng Mahanay ng Maria. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. And the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Umisakit ka ba? Magdasal ka. Sama mo ko, kasama mo ko sa panalangin mo yan. Kung ano man yung sakit mo, no? Kung ano man yan, no? Manalangin tayo sa Panginoon na yan ay gagaling. Sasagutin niya yan. Amen. So I'll see you tomorrow. Yeah. Bye-bye. God bless.